yung founder ng Seryoso Post, nandiyan na din po. Game na ho mga kababayan. Uumpisahan ko lang po ito doon sa napansin ko, no, sa mga Duterte. Ayun, bakit ho ba naka-shades ngayon si Mark Ramos? Kagigising ko pa lang eh. Pagka tinanggal ko tong shades ko sa harap ninyo, maraming muta kayong makikita. Makikita dyan. Okay, ano po ba ang napansin ni Mark Ramos dito sa mga Duterte pagdating po sa West Philippine Sea, mga bossing? Tayo, talagang sa social media, sa lahat, kahit kaibigan, nakikipaglabo-labo tayo, nakikipagbangayan tayo, nakikipagbardagulan tayo no? Pero iba ho ang dating nitong mga nangako sa atin noong 2016 na magtatarak ng bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Mga kababayan, kayo na po ang sumagot. Kung sino po ang totoo na nagbenta sa West Philippine Sea. Kung sila po ba na nagpaparatang kay dating Senador Antonio Trillanes de Port na nagbenta ng West Philippine Sea, o sila itong laging nagsasalita na sila ay maka-Pilipino, sila ay maka-Pilipinas, tatarakan ng bandila ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Tapos ito yung maririnig natin. Dating Pangulong Duterte, bakit tayo makipagpatayan dyan sa tubig lang? Ganyan na ganyan ho, mga kababayan. Ang dating Pangulong Duterte. Pagkatapos po na manalo noong 2016 election, mga bossing, ay iba na po ang mga sinasabi. Pagkatapos sabihin sa madlang people na mag-jet ski ako, papunta doon sa West Philippine Sea, itatara ko ang bandila ng Pilipinas. Pagkatapos manalo, wala na po. Tingin ko nga ho, yung jet ski, mga kababayan, na-for sale na eh. Ano ang reason? Reason of selling. Reason for sale. Hindi nagamit. Nang ibang bansa na yung may-ari nitong jet ski na tingin ko, yun ho, mga bossing di ba? Tapos, eto pa. Nung panahon na nanunungkulan si dating Pangulong Duterte, lumalagpas po yung China, no? Sa teritoryo natin. Madadaanan yung mga bato-bato, yung mga buha-buhangin, sasabihin ng dating Pangulong Duterte, ay, wala man yan dong, no? Bato-bato lang yan, buhangin lang, okay lang yan. Biruin mo mga kababayan, alam nyo naman ang bansang China, no? Yung gobyerno ng China, abuso yan. Pagka hindi mo pinansin sa unang pagkakataon, mga Boss Chief Amoser, pagka hindi mo sinita sa unang pagkakataon, aabusuhin ka niyan. Una, bato-bato lang, 1 kilometro lang ang papasok doon sa Pilipinas. Pagkatapos mga kababayan, susubukan nila, 2 kilometro naman kinabukasan. Pagkatapos hindi mo pa din sinita, 3 kilometro, ay pasok na tayo doon sa Metro Manila, sa Maynila. Hindi naman tayo sinisita ng gobyerno ni Duterte. O di ho ba? Ganon na ganon ho, mga kababayan. Tapos naman, eto, nung naging Vice President naman po, si Sara Duterte. Aba, nagkakabangayan, nagkakaroon ng water cannon, nagkakaroon ng, actually ang China lang ang nagwa-water cannon sa atin. At tayo po, lagi po tayong mapayapa na nakikipag-usap, no, sa China, nakikipag-diskusyon ng maayos upang itong problema sa West Philippine Sea ay masolusyonan at wag naman umabot sa dahas na kagaya ng mga pagwa-water cannon nila at pagbangga doon sa ating mga barko. Mga bossing, aba, ang Vice Presidente natanong, ma'am, ano po ang masasabi ninyo doon sa nangyaring water cannonan doon sa West Philippine Sea? No comment. Ibang klase. Hindi. Kasi ang Vice Presidente, tingin ko, hindi uubra at hindi pwede na magkomento siya. Kapag siya ay nagkomento at sinabi na ang Pilipinas ang mali, yari siya sa butante sa 2028. At kapag naman nagkomento siya laban sa China, baka naman pumapagalitan ni Xi Jinping, mga bossing, no? Kaya to the rescue, yung kuya na si Pulong Duterte, aba, ipinasok at isinaksak sa utak ng mamamayang Pilipino
Hindi daw po trabaho ng Vice Presidente na magkomento tungkol sa West Philippine Sea. Natatandaan niyo po yung mga senaryo na yan? Ano po? Tapos itatanggi nila, hindi sila maka-China. Itatanggi nila na hindi sila dikit doon or whatever. Di ba mga kababayan? Tapos eto naman, Baste Duterte, April 14, 2024. Propaganda lang daw po iyon na sila ay maka-China, mga boss chief amo sir. Ngayon halos naniniwala na talaga ako doon sa sinabi nung anak ni Juan Ponce Enrile na merong mga Pilipino na nakakatanggap po ng pondo galing sa China para po sirain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po dati nung election 2022, umugong na po sa amin, nakarating na po sa amin na kapag dumating, pagka lumipas o pagka lumagpas ang 2 taon na panunungkulan ni Bongbong Marcos, may pinaplano itong mga Duterte. Hindi ko sabi ko, ay wala yan, di totoo yan, sinisiraan lang nila, no? Ang unit team, ganun pa tayo no? Ganun pa tayo, sinisiraan lang ang unit team. Tapos ito, kamukat-mukat mo, nangyayari na po. Ginagawa na nila. Mark, bakit hindi bago mag-2 taon? Kasi kapag bago mag-2 taon at napatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, yung papalit o yung Vice Presidente, nako, hindi na pwedeng mag-re-elect. Hindi na pwedeng mag-re-elect. Kaya kailangan is pagkatapos ng 2 taon, kahit 1 araw lang ang lumipas, basta lumagpas sa 2 taon, pwedeng mag-re-elect, no? Ang Vice Presidente na papalit doon sa Presidente. Kaninong style nyo nakita yan? Mga bossing. Nung nagkaroon ng ZTE, nung mga panahon, kaninong mga eskandalo yon? Yung ZTE broadband, no? Ng China, kanino yon? Kaninong oras yon? Kaninong panahon yon? Gloria Macapagal Arroyo. Nagko-connect, mga kababayan. Kaya ho ako, minsan, excited po ako na nagbablog Yung kagaya nito, yung babalikan natin. Ano po? Yung nababalikan natin. Nakikita natin yung pagkakatugma-tugma. Nung magkakaroon din mga kababayan, ng kudeta doon sa Congress. Na pinigilan, no? Nalaman ni Martin Romualdez, pinigilan ang ginawa, dinemot si Gloria Macapagal Arroyo. Sino din ang umuugong na pangalan doon, mga bossing? Gloria Macapagal Arroyo pa din mga kababayan. O di ho ba? Tugma-tugma, dugtong-dugtong. Kaya po, 2028, kung ayaw ninyo na maging probinsya talaga tayo ng China, ay malamang po, mga bossing. Alam nyo na kung sino ang iboboto sa 2028. Sabi ni Lourdes, maglalang, Pilipinas, Duterte pa rin. Tanginan nyo, wag nyo kaming isama dyan. Hindi kami kasama dyan. Pag-asa ng bansa, unahin ang pagkalkal. Ang flag ko, eto na nga, inuuna na. No? Sunod, si Sara Duterte na. Hindi, actually, sabay-sabay naman mga kababayan. Kung gusto nyo din na tayo ay maging probinsya ng China, wala pong iba, kundi si Sara Duterte. Malamang, 100%. Baka ang dialekto na ho natin, after ng 2 years na pagkakaupo ni Sara Duterte ng 2028,